Magandang araw! Sama-sama tayong matuto sa Teacher Sal Learning Resource Channel. Revised K-12 Curriculum, Makabansa 2, Quarter 4, Week 2, Ang Aking Pamilya. Family Finger Activity. Gamitin ang template na makikita sa Learning Activity Sheet. Kulayan at gupitin ang mga finger puppet. Pagkatapos, bumuo ng isang maikling presentasyon tungkol sa inyong pamilya. Ipakilala ang bawat miyembro ng inyong pamilya gamit ang mga finger puppet. Pamilya, pinakamaliit na unit ng lipunan. Gamit ang finger puppet, ilarawan ng bawat miyembro ng inyong pamilya. Ipakilala ang tatay, nanay, ate, kuya, bunso at iba pang miyembro ng pamilya. Nagsisilbing pangunahing unit ng lipunan ang pamilya dahil dito unang natututo ang isang tao ng mga pagpapahalaga, kaugalian at wastong asal. Sa loob ng pamilya, ginagabayan ng mga magulang at nakatatanda ang mga bata sa tamang pag-uugali tulad ng paggalang, pagkikipagkapwa at pananagutan. Sa araw-araw na pakikisalamuha sa pamilya, nahuhubog ang asal at pagkatao ng bawat kasapi na magagamit nila sa mas malawak na lipunan. Paano nagsisilbing pangunahing unit ng lipunan ang pamilya sa pagtuturo ng mga pagpapahalaga, kaugalian at wastong asal sa bawat kasapi nito? Sa bahaging ito, tatalakayin natin ang mga miyembro ng pamilya at ang tungkulin ng bawat isa. Tatay. Ang tatay ay karaniwang nagsisikap upang matugunan ang pangangailangan ng pamilya at gumagabay sa mga anak sa tamang pag-uugali. Nanay. Ang nanay ay nag-aalaga sa mga anak at sa tahanan at nagbibigay ng pagmamahal at pag-aaruga sa buong pamilya. Ate. Ang ate ay tumutulong sa magulang at nagsisilbing mabuting halimbawa sa mga nakababatang kapatid. Kuya. Ang kuya ay nagpoprotekta at gumagabay sa mga kapatid at tumutulong din sa mga gawaing bahay. Bunso. Ang bunso ay sumusunod sa mga nakatatanda at natututo ng wastong asal mula sa kanyang pamilya. Iba pang miyembro ng pamilya. Ang iba pang miyembro ng pamilya tulad ng lolo, lola, tito at tita ay nagbibigay ng payo, karanasan at suporta sa buong pamilya. Sa pagtutulungan ng bawat isa, nagiging maayos, masaya at matibay ang samahan ng pamilya. Isulat ang mga pangalan ng miyembro ng iyong pamilya sa larawan na nakalagay sa ibaba. Ilagay sa ibaba ng pangalan kung kaano-ano mo sila katulad ng tatay, nanay, lolo, lola, kapatid, tiya, tiyo o pinsan. Maaaring palayaw ang ilagay kung hindi mo alam ang totoo o buo nilang pangalan. My Family Tree. Para sa ikalawang araw, pagmamahalan at pagkakaisa. Halina't magbasa. Ang pamilya nila Candanao. Noong unang panahon, sa isang maliit na bayan sa ilalim ng pamumuno nila Candanao, may isang pamilya na kilala sa kanilang pagmamahalan at pagkakaisa. Ang pamilya ni Dato Amang ay binubuo ng kanyang asawa na si Diwata Lira at ang kanilang tatlong anak, Hiraya, Bagani at Mayumi. Isang araw, dumating ang isang matinding bagyo na sumira sa kanilang tahanan at kabuhayan. Ang kanilang mga pananim ay nawasak at ang kanilang mga alagang hayop ay tinangay ng baha. Maraming pamilya sa nayon ang nawalan ng pag-asa dahil sa trahedyang ito. Ngunit sa halip na magpadala sa lungkot, nagtulungan ang pamilya ni Dato Amang upang makabangon muli. Si Hiraya, ang panganay, ay nanguna sa pag-aayos ng kanilang bahay.
Si Bagani naman ay nanghuli ng isda upang may makain ang pamilya. Samantala, si Mayumi at si Diwata Lira ay tumulong sa iba pang pamilyang naapektuhan ng bagyo. Dahil sa kanilang pagkakaisa at pagtutulungan, unti-unting nakabangon ang kanilang pamilya at ang buong nayon. Napansin nila Kandanao ang kanilang kasipagan at malasakit sa kapwa, kaya binigyan niya sila ng bagong lupain upang muling makapagtanim at magsimula ng panibagong buhay. Mula noon, ang pamilya ni Dato Amang ay naging huwaran ng pagkakaisa, pagtutulungan at pagmamahal sa komunidad. Ilarawan ng mga pangunahing tauhan sa kwento. Ang mga pangunahing tauhan ay sina Dato Amang, Diwata Lira at ang kanilang mga anak na sina Hiraya, Bagani at Mayumi. Sila ay mababait, masisipag at nagmamahalan. Paano ipinakita ng pamilya ni Dato Amang ang kanilang pagmamahalan at pagkakaisa sa gitna ng trahedya? Ipinapakita nila ito sa pagtutulungan at pagtulong sa isa't isa kahit may bagyo at problema. Ano ang kahalagahan ng pagkakaisa at pagtutulungan sa pagharap sa mga pagsubok ayon sa kwento? Nakakatulong ang pagkakaisa at pagtutulungan upang makabangon at malampasan ang mga pagsubok. Paano inilarawan ang isang pamilya sa kwento? Inilarawan ang pamilya bilang nagmamahalan, nagkakaisa at handang tumulong sa kapwa. Ang kwento ng pamilya ni Dato Amang ay nagpapakita na sa anumang pagsubok, ang tunay na pamilya ay nagtutulungan at hindi sumusuko. Ang pagkakaisa at bayanihan ay hindi lamang nagpapalakas ng isang pamilya, kundi pati ng buong komunidad. Ang pamilyang nagkakaisa, kayang lampasan ang anumang pagsubok sa buhay. Ang pagkikipagkapwa sa pamilya ay mahalaga upang mapanatili ang magandang samahan at matibay na ugnayan ng bawat miyembro nito. Magbigay ng mga paraan ng pagpapakita ng pagmamahalan at pagkakaisa sa inyong mga pamilya. Para sa ikatlong araw, paggalang sa pamilya. Tingnan ang mga larawan. Tukuyin kung ang bawat larawan ay nagpapakita ng pagtutulungan, pagkakaisa o paggalang. Unang larawan. Pagtutulungan. Ikalawang larawan. Pagkakaisa. Ikatlong larawan. Paggalang. Art analysis, pagtalakay sa isang sining. Pagmasdan ang likhang sining na ipapakita, suriin ang larawan at sagutin ang mga tanong na itatanong ng guro. Unang larawan. Ano ang iyong mga nakikita o napapansin sa larawan? Makikita ang isang lola at mga bata na nagpapakita ng paggalang at pagmamahal sa pamilya. Paano nagamit ang mga kulay sa larawan? Ginamit ang malalambot at maiinit na kulay upang ipakita ang pagmamahal at katahimikan. Ano mga simbolo o tema ang makikita sa larawan? Ang tema ay paggalang, pagmamahal at pagkakaisa ng pamilya. Ano ang sinasabi nito tungkol sa pamilyang Pilipino? Ipinapakita nito na ang pamilyang Pilipino ay magalang at nagmamahalan. Ano ang iyong opinyon tungkol sa kabuuan ng larawan? Nakapagparating ba ito ng magandang mensahe? Oo, ipinapakita ng larawan ang magandang asal at mahalagang pagpapahalaga sa pamilya. Ang larawan ay likhang sining na nanggaling sa FEU Art Collection na pinamagatang Pagmamano na ginawa ni Araceli Dans noong 1958.
Ang sining ay nagpapakita ng kaugalian ng pagbibigay galang sa mga nakakatanda sa pamamagitan ng pagmamano. Ito ay salitang Espanyol na mano na nangangahulugang kamay. Ito ay katumbas ng kaugalian ng mga Europeo na paghalik sa kamay. Ang kaugaliang ito ay ginagawa sa pamamagitan ng pagyuko sa isang nakatatanda at pagbati sa kanya ng mano po, at iaabot ang kamay at ilalapit ito sa kanyang noo ng bahagya sa likod ng kamay. Sa likha ni Dance, ilang mga apo ng iba't ibang edad ang nakapila, naghihintay ng kanilang pagkakataon. Ang pagmamano ay isa lang sa mga paraan ng pagpapakita ng paggalang sa loob ng pamilya. Ang pagpapakita at paggawa ng paggalang sa pamilya ay kumikilala sa halaga ng bawat miyembro nito. Ang pakikinig din ng mabuti sa sinasabi ng bawat miyembro ng pamilya ay isang anyo ng paggalang. Ang paggalang ay isang mahalagang aspeto ng pakikipagkapwa sa pamilya na siya ding nagpapalakas ng ugnayan at nagtataguyod ng isang mapagmahal at maayos na tahanan. Magbahagi ng mga paraan ng pagpapakita ng paggalang sa inyong pamilya batay sa inyong sariling karanasan. Makinig sa mga pangungusap na babasahin. Ipakita ang thumbs up kung ang pangungusap ay nagpapakita ng paggalang sa pamilya at thumbs down kung hindi. Pagmamano sa nanay at tatay pagdating sa bahay mula sa paaralan. Thumbs up. Pakikinig at pagsunod sa mga payo at utos ng mga magulang. Thumbs up. Pagkikipagtalo sa iyong kapatid dahil sa laruan. Thumbs down. Paggawa ng mga gawaing bahay. Thumbs up. Pagpapakita ng pasasalamat sa iyong mga magulang sa mga bagay na kanilang ibinibigay. Thumbs up. Magpadala ng mga kagamitan sa pagguhit. Para sa ika-4 na araw, pagpapakita ng pagkikipagkapwa sa pamilya. Magbigay ng mga halimbawa ng paraan ng pagpapakita ng pagkikipagkapwa sa loob ng pamilya katulad ng pagtutulungan, pagkakaisa o paggalang. Pagtulong sa mga gawaing bahay tulad ng paglilinis at pagluluto. Pagkikinig at pagsunod sa payo ng magulang at nakatatanda. Paggalang sa opinyon at damdamin ng bawat miyembro ng pamilya. Kumuha ng isang sticky note o kapirasong papel. Sumulat ng isang salita o parirala na naiisip mo kapag nababasa o nakikita mo ang salitang pagmamahal. Pagkatapos, idikit ang iyong sagot sa pisara. Ang pakikipagkapwa ay mahalagang aspeto ng pagka-Pilipino. Ito ay tumutukoy sa pakikipag-ugnayan at pakikitungo sa kapwa, tao na may paggalang, malasakit at pagkilala sa kanilang dignidad at halaga. Tandaan na ang pagkikipagkapwa ay pagpapakita ng pagmamahal sa kapwa. Gumawa ng isang drawing na nagpapakita ng pagkikipagkapwa sa loob ng tahanan o pamilya. Maaari itong magpakita ng pagtutulungan, pagkakaisa, paggalang o pagmamahalan. Gamitin ang mga kagamitang pangguhit na ipinadala kahapon. Sundin ang ibibigay na rubric bilang gabay sa inyong output.